Opisyal na inilunsad itong Sabado ang comic book na likha ng isang lalaking may autism sa pakikipagtulungan ng Center for Autism at Related Disorder at ng Professionals for Autism Foundation Incorporated. Nabuo ang My Life as a Comic Book na likha ni Gabriel Atienza. Mayroon ito 52 pahina na puno ng drawing. Mismo si Atienza ang may likha ng mga ito. Inaalay daw niya ang kanyang comic book sa mga espesyal na individual tulad niya. Layon daw ng organizers na magkaroon ng kamalayan ng publiko ukol sa autism para mapangalagaan ang mga may ganitong kondisyon at magamit ang kanilang talento para makatulong sa bansa. Bushfire at heatwave problema ngayon sa katimugang bahagi ng Australia at 7 Chinese national patay sa pagtaob ng bus sa Amerika. Yan at iba pang balita sa iba't ibang bansa ang aming binantayan. Isang tour bus sa kaya mahigit 20 Chinese tourists ang tumaob habang binabagtas ang Highway 93 sa Arizona, USA. 6 sa kanilang dead on the spot habang namatay ang isa pa matapos isugod sa isang ospital sa Las Vegas, Nevada. Mahigit 10 naman ang lubhang nasugatan. Pabalik na ng Las Vegas sa mga turista mula sa Grand Canyon nang biglang gumewang-gewang ang bus at umikot bago huminto. Maigpit ang seguridad sa mga polling precincts sa Iraq para sa provincial elections doon itong Sabado. Pero sa kabila ng mahigpit na seguridad, nagkaroon ng ilang mortar attacks sa ilang presinto. Mahigit 14,000 kandidato ang naglalaban para sa mahigit 400 pwesto sa mga konseho sa 14 na probinsya roon. 15 milyong Iraqi naman ang bumoto. Matagal pa raw bago ilabas ang resulta ng botohan na magiging sukatan ng katiwasayan ng Iraq para sa general elections sa kalagitnaan ng taon. Problema ngayon sa Adelaide sa South Australia ang heat wave. Mahigit 20 tao na ang namatay matapos pumalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura roon. Sa Victoria State naman tuloy ang pananalasa ng malaking bushfire. Sinisikap na makontrol ng mga bumbero ang apoy para hindi masunog ang ilang mahalagang linyang nagsusupply ng kuryente sa lungsod ng Melbourne. Masaya sinalubong ng living legend ng PBA na si Robert Jaworski ang kaibigan at Asian basketball legend na si Shin Dong-pa nitong gabi ng Sabado. Huli nakita ang magkaibigang basketballista noong 2001 ng senador pa si Jaworski. Balak din ni Shin na makipagkita sa iba pang Pinoy basketball legends na nakalaro niya. Kwento ni Shin, hindi raw niya malilimutan ang mga duelo niya kay Jaworski, kay Kaloy Loizaga at sa yumaong si Ed Ocampo sa Asian Basketball Championships noong dekada 60. Kung maaari raw gusto niyang magturo ng basketball sa kabataang Pinoy, kasama si Jaworski para ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan. Ayaw patulan ni pambansang kamauman ni Pacquiao ang banta ni Ricky Hatton ng Britanya na agawin ang titulong Best Pound-for-Pound Fighter in the World. Ito ang weekend report ni James Velasquez. Sa halip na patulan ng pagbabanta ni Ricky the Hitman Hatton sa nalalapit nilang laban sa May 2, ibubuhos na lang daw ni Manny Pacquiao ang lahat sa kanyang pagsasanay para sa bakbakan. Sinabi kasi ni Hatton na bilang na ang mga araw ni Manny bilang pound-for-pound best fighter in the world. Para sa pambansang kamao, masyado pang maaga para magsalita ng tapos. Dapat na lang daw pagtuunan ng pansin ni Hatton ang paghahanda dahil 100% ang ibibigay ni Manny sa kanilang pagtatapat. Ako'y hindi nangangako pero gagawin ko lahat ng aking makaya, lahat ng aking magagawa sa taas ng ring para manalo at makapagbigay ng magandang laban at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Magsisimula magsanay si Manny sa Wildcard Gym sa Los Angeles sa February 24. Maagang paghahanda raw ito para sa laban nila ni Hatton na binansagang Hitman dahil sa 45 panalo nito, 32 ang knockout. Isa lang ang talo niya at ito'y sa kamay ni Floyd Mayweather Jr. Hatton is strong, he's a fighter, he's in good shape, he comes to fight, he always comes forward. Pero pagdating sa bilis at diskarte sa ibabaw ng ring, yamado raw ang pambansang kamao. Probably ang dapat niyang i-train ay yung kanyang speed because definitely Manny Pacquiao will be faster than he is and mobile. I'm sure that he will leave no stone unturned, that he will be as ready as he was when he fought David Diaz, Oscar De La Hoya. Habang inaantabayan na ng buong mundo ang bakbakang Pacquiao Hatton, asahan daw ng mga tagahanga ng pambansang kamao na sa May 2, makikita nila ang tunay na pound-for-pound best fighter sa buong mundo. James Velasquez, GMA News. Patuloy na bantayan ang mga balita sa www.gmanews.tv o i-text ang GMA News Face On sa 4627.
Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mariz Umali. Hindi mo ibitaw sa balita, ito ang GMA Weekend Report.